We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga dagkong balita karong adlaw. Nabiktima sa online scam, ang usa 29,000 pesos ang nawagtang, ang lain gigamit sa pangwarta. Eskwelahan gipasirhan sa tag-iya sa Luna. Wonju Festival sa South Korea gipanukara na sa Lapu-Lapu City contingent. 3 anyos nga nakailaw og imahin sa mga santos ug mahayong mukanta, ila-ilahon. Giingong nagmaoy og nangguba og mga butang sa videokehan tungod sa kahubog, sikop. Ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Magandang hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadampan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibord Castro. Pahimangno gikan sa kapulisan nga dili ang ayan ihatag ni bisan kinsa ang inyong one-time password nga gigamit sa online transaction aron dili mabiktima sa mga scammer. Sama na lang ni ining biktima nga midangop sa PNP Regional Anti-Cybercrime Unit, human nakuha sa scammer ang 29,000 pesos nga sulod sa iyang e-wallet. Samtang giangkon sa Regional Anti-Cybercrime Unit nga naghita karon ang online scam. Ani ang report? Nabda mo si Wilhelmina Lumagtod, taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga midangop sa Regional Anti-Cybercrime Unit, human mabiktima sa online scammer. May mitawag sa biktima sa telepono nga nagpahibaw nga ipaubos sa maintenance ang iyang e-wallet o gipangayuan siya og one-time password. Nadala kuno siya kay maayo man kaayo kining mutabi. Apan human mahatag ang iyang OTP, diha-diha nahanaw ang pondo sa iyang e-wallet. Gigamit kuno kini sa pagbayad sa gipalit sa mga online shop. Kapag Friday, Sir, September 2, around 4 p.m., nanawag na ako. Niingon siya nga GCash maintenance check-up daw. Nag-send siya og 6 digits OTP. So without knowing, wala sad ko idea nga nahako. Nihatag ko sa 6 digits PIN. Igihatag na ako, sir, pagkahuman na ay mga transactions nga nasulod sa akong GCash nga nakawatan na di ay ko. Nakikalayon na si Lumagtod sa e-wallet management sa tinguha nga mabalik ang iyang kwarta apan gipangayuan siya og police report. Sa katong nag-scam, Ginoo na lang mo bawas ninyo. Sama kang Wilhelmina, minangod posab sa Regional Anti-Cybercrime Unit si Rodolfo Lumera, taga-Basak Pardo. Human gigamit sa ubang tao ang iyang social media account. Nagpadala kuno og message sa iyang mga kaila og nanghulam og kwarta. Nagtuo ang biktima nga nahak ang iyang social media, busa minangod posab siya sa otoridad aron maaksyonan. Ang nakuha sa akong misis sa 2,000 gid siya niya sa akong iyaan kay 3,000 gid yang nakuha. Matod sa tigmababa sa Anti-Cybercrime Group Central Office Police Lieutenant Michelle Salvino nga naghitak ang ingon ini nga modus online. Kini ang gitutukan sa insya aron matumbok ang anaa sa likod nini. Admitido ang opisyal nga taas nga proseso ang agian hangtod masakpan ang mga scammers. Sa kaso ni Lumagtod, giingong phishing ang pamaagi aron mabitik ang biktima. Gidugang ni Salvino nga dili alarming ang mitumaw nga cybercrime, sanglit na sayod naman ang mga tao mahitungod nini. Ang ayang buhaton lang nga dili mutagad sa mga mensahe nga madawat gikan sa dili kaila. Never ko
give out your OTP, your personal information or your OTP, because the legitimate institutions, financial institutions, will never ask for this. So once na ibinigay mo yung OTP mo, parang you are giving them access to your account. Kauman si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Police Station 2 sa Lapu-Lapu City nangandam na alan sa pagsangat og syndicated staffa batok sa 50 anyos nga si Lorna Idar kinsa nagpailang real estate developer ug siya mga kaubanan. Maabot sa 123 ang milangop sa Police Station 2 aron musangat og reklamo batok sa dinakpan. Gisikop siya human ma-serve ang upat ka warrant of arrest sa kasong estafa sa Station 4. Samtang laing duha ka warrant of arrest usab ang giserve sa Station 2 sa susama mga kaso. Padaan karon nga gikuhaan sa mga pulis ug mga pamahayag ang mga reklamante aron mausa ang pagsangat sa kasong syndicated estafa. Lakip sa mga biktima ni Idar gitahong mga pulis o mga non-uniform personnel din tusi kanila masakop sa Police Station 2. Ma-appeal to iyahang mga staff niya, ma'am. Kay whole man to nga kuan kay organize man gito siya. Ma-appeal gito iyahang mga ahente, iyahang mga trabahante at sa opisina. Bisan naglagiting ang kainit sa adlaw apan baha sa Purok Dolphin sa Barangay Tungkop sa lungsod sa Miglanilla, way hubas-hubas. Mga residente na malaka na. Ani ang report ni Femari Dumabok. Sa dayon mo palang pagsudi ning iskinita, makita mo na ang baha. Gikugos pa sa inahan kining bata nga padung pa mo eskwela. Samtang ang tinunan sa high school, nag-iyahay na lang og paningkamot aron dili mabasa sa tubig. Kining basketball court nga sagad dulaanan sa mga mahilig sa basketball. Apan karon, nahimo na kining team pasawan sa mga itik. Sa una niya pagtan-aw, magtuo mo nga ana ako sa suba tungod sa presensya sa mga itik o gani anapay mga gagmayng isda sama sa pantat ug tilapia. Apan, ana ako sa tugkaran sa usa sa mga panimay sa pamilyang Paraguso. Ug kini siyang tubig, baha kini nga problema na nilasod sa pipila ka tuig. Ug gani mas nahimo pa kanilang problema karon tuiga kay mas nitaas pa ang maong baha tungod sa ilang problema sa kanal. Pipila ka tuig na kining nahimong suliran sa mga mulupyo, apan mas migrabe kini karon tuiga. Wa kini muhubas, sukad sa bagyong Odette, nga kaniadto muhubas lang unta human sa usa ka semana nga grabing init. Wa kini maanto si Joseph nga mi-post nan ini sa social media. Manghud na ko na diha. Ako lang gikabalakan mga anak manggod niya, mga gagmay, mga tagak sa kanal. Mga problema mi na usay masamad. Nga kani pag-abot na ko ani, pagbalik na ko sa among lugar, kani nga among lugar, baha na siya. Kalibog ko ba kay wa ko ni hubas-hubas dugay na pag-abot pa sa bagyong Yolanda, wala na ko ni nahubas. Bagyong Odette. Bagyong Odette, wala daw siya nahubas na. Din ko wala daw na ninyo gi pangutana sa barangay. Ni ana akong igagaw sa nga ilan ako nung report sa barangay tapos gitan-aw ra. Mula po na tingin ka tuig no. Ano dud? Kay kan ato si Wigbot ba wala dumi magbabaha. Ang kapitan sa una si Yunson namatay naman. Nailisan to siya ni Tisipil. Dayon ni Disitan. Iya nang pagkakanan ka ng buwag to ka ng yuta ba? Pirmi pabuan niya mga. Wala na, sukad nga wala na siya. Nakadugang silang gastuhan mao ang pagpalitong mga butas ug tungod niini nang hinaot sila nga masuyop unta ang baha samtang ang kagamhanan nangita og kasulbaran sa problema sa baha. Ambot masaon pagsulbad ani kanala ma'am. Wala sa baha sa. Mo ni nagproblema mi ani kanala ma'am. Okay, mahumon ng swimming pool. Nakabisita na hinuon ang mga sakop sa Municipal Engineering Office ganihang buntag og mipasalig nga mapangitaan kini og kasulbaran. Gireport na namon ni Mayor, ni okay si Mayor niya na siya gipadadre nga mga tao nga nitan-aw na sa sa City Engineering to nakailaman ko sa iyang mga tao. Uban ni Godfrey Rilien. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City nangandam na isip usa sa mga competing contingents sa 2022 Wonju Dynamic Dancing Carnival sa South Korea karong Oktubre. Ani ang report.
50% ng andam ang Lapu-Lapu City alang sa pagsalmot ni ini isip usa sa mga competing contingents sa 2022 Wonju Dynamic Dancing Carnival sa South Korea. Mga Arnis players ug mga sakop sa Lapu-Lapu City Performing Arts ang mulangkob sa Lapu-Lapu City contingent. Matod sa ilang choreographer nga si Julius Espinosa, gamiton gihapon nila ang mga costumes nga gigamit atol sa ika-500 ka tuig nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan. Kay bisan ang kolor sa mga costumes pinasubay base sa history. Hinuon ila kining mas gipalambo aron mas mabulukon tan-aon. Lakip na ang execution sa arnis ug sa dance step. Dili lang jud namo dali kay history manggod ang gikuan para makuha niya. We have nakuan po mi og mga kuan mga historian nga among gipangutan na para dili mabali-bali ang history ba masunod jud na mao jud ilang makita sa Korea ang authentic jud nga kadaugan sa Mactan. Ang Arnis coach nga si Junel Pipito gihapon ang muda sa papel ni Lapu-Lapu, samtang ang OIC Tourism Officer sa Lapu-Lapu City nga si John Christopher Raffles ang muda sa papel ni Magellan. Samtang ang anak ni Mayor Junard Ahong Chan nga si Paho Barangay Councilor Jasmine Daday Chan ang muda sa papel ni Bulakna. Gawa sa Lapu-Lapu City, gikatahong musalmot usab ang Joyful Tribe sa Toledo City nga nakalangkat sa Grand Prize for the Foreign Performance Group atol sa finals sa virtual competition sa World Wonju Festival niadtong miaging tuig. Tanan yung mga dancers namo, gitrain jud namo sila. Dili lang through dancing, gitrain po namo sila sa arnis o sa genre nga sa fighting war nga maklaro jud dito sa Wonju Korea nga ang among gi-present ang reenactment sa Battle of Mactan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka public school sa lalawigan sa Leyte gikan datuhan tungod kay ang luna nga gibarugan sa tuhan gingong iya sa pibadong tao. Wala magasuod ang matinunan o ang mga magtutudlo nga sa Maghubas Elementary School sa lungsod sa Burawin, Leyte, ganang buntag. Gikan duduhan ang gate sa nagpailang anak sa nag-donate sa yuta nga gibarugan sa tuhan. Sa pagiginabi kang Herbert Del Pilar, principal sa Maghubas Elementary School, nga gustong pangayoon sa nagpailang mga kabanay ang luna nga gidunar sa ilang mga ginikanan. Nagbarug lang ang mga tinunan o mga magtutudlo sa gawas sa tungaan nga naghuwat nga mabuksan ang tungaan. Yablehan inoon ang gate sa tungan uman midangop ang principal sa kapulisan o sa barangay. Matod sa DepEd Regional Office 7 nga gikahinabi na sila sa nagpailang na nag-iya sa luna aron mahilot kung kinsa ang nanag-iya sa luna. Babaeng giingong broken-hearted, nagmaoy sud sa videokihan o giingong namuak sa mga butang. Lakip na sa gigamit nga telebisyon ang gisikop uban sa laing tulo ka mga kauban nga gikainom. Ani ang report? Nagtigagol karon sa detention cell ang babaeng nga natog Marina, 29 anyos. Lakip sa gitanggong ang laing duha ka babae ug usa ka lalaki nga tigkantahan sa videokihan. Sa report sa Station 7 sa Cebu City Police Office, nga unang gipaagi sa citizen's arrest ang upat ug nakig-alayon sa kapulisan. Gipangguba kuno sa mga dinakpan ang ana sa sulod sa videokihan. Matod ni Police Major Raymond J. Caguho, ang hepe sa Police Station 7, nga ang lingaw-lingaw sa mga dinakpan mihatod kanila sa prisuhan tungod lang sa usa ni ini nga nagmaoy. Nag-break daw sila ng boyfriend niya. So yun yung ano natin, sir. Nag-break sila? Yes, sir. Okay, ano ginawa nila doon sa sinira ba nila yung mga... Yes, sir. Sinira nila yung, yung touchscreen TV, 32-inch, tsaka yung upholstery ng mga upuan, then yung window type aircon. So, almost 15,000 yung damage. Sa interview sa duha ka mga dinakpan, ilang gipanghimakak ang pasangil. Lakip na ni Marina nga miingon nga dili tinuod ang giingon
nga broken-hearted siya maong hinungdan sa iyang pagmaoy. Wala sab kuno sila kamatgon nga nangguba sa mga butang sa sulod sa videoklihan. Admitido silang tanan nga hilabihan nilang hubugan ni adtong higayuna. Katong giingon nga nagpupog kay broken hearted usa to katinuod. Fake news ato sir, nga tinuod zero eh. Minyo na may puro sir. Nakiksabot-sabot na ang grupo ni Marina ug andam usab nilang bayaran ang 15,000 pesos nga danyos. Samtang sa pangutana kung natagam na ba silang kasinatian? Hubog, manakdam juga, matuog man ka. Uma ka mong gibuhat. Natuog, dun me. Tinga lang me, nga. Ipakita naman nilang TV nga guba. Kunya, kung sa may eleksyon nga inyo nga nakatunan ron. Nag-ilong yapon. Dito sa amo Sa tiyan lang siguro yung alak pag sa ulo para hindi tayo gawa ng ng krimen o hindi rin masira hindi tayo makasira ng gamit ng iba. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nanawagan og tabang ang ginikanan ni ining usa ka tuig nga batang babay nga naghambin sa talagsaong sakit. Nagkinahanglan kini og operasyon nga sa abroad lang yun himuon, wa pay labot ang nilibong nga kantidad sa mga tambal nga ang uban di sab mapalit sa Pilipinas. Ang report ni Nico Sereno. Sugar baby kung tawagon ang usa ka tuig nga si Daphne Bree Solitario. Natawo nga may congenital hyperinsulinism, buot pasabot ang iyang pancreas nag-overproduce og insulin. Miresulta kini sa persistent low sugar ug pagka-develop og epilepsy. Hinay ang development sa bata ug lisod ang pagpakaon kaniya nga gipaagi sa oral tube. Nagkinahanglan siya og dinali ang operasyon o pancreatectomy nga nagkinahanglang tangtangon ang lesion sa iyang pancreas. Ang procedure dili available sa Pilipinas apan adto sa Estados Unidos. Ang Children's Hospital of Philadelphia mipapaandam sa pamilya ug moabot 17 million pesos sa operasyon ug therapy sa bata nga mulungtad og usa ka buwan. Wa pay labot ang gasto sa paglarga ug pag-star abroad. Dito dalim, isod kayo kay magandang kunahuna ka sa 17 million. Wa pay labot sa mga kuan. Inaot lang ko nga matabangan ta may ninyo. Maski lang ka nang mawagtangan siya gamay sakit. Kay grabe, basta mag-seizure siya, sakitan man siya. Magpitik siya, sakitan man siya. Yan suka, sakit. Maski dili lang normal, at least ka na mag-anggaan lang yung pamati. Luoy kay, per fighter man bata Manang fight sa jud ko, sir. Samtang wala pa ang operasyon, may mga medication nga gihatag kang baby Bree nga mobalor sa moabot 20,000 pesos matag buwan. Ang ubang tambal sa abroad papaliton kay wala gibaligya sa Pilipinas. Ma-share lang po namo ba ang story sa bata, ang kaso niya nga nice ingani nga sakit. Dili nimo malikayan ni sakit ba kay genetic man gud. Nang hinaot ang pamilya, matabangan sila sa ilang panginahanglan. Sa mga interesado, mao kini ang numero sa e-wallet ug bank account nga mamahimong kapadalhan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila ka disgrasya sa daning si Manaha sa dakbayan sa Talisay, naglambigit og mga truck. Usa ni ini nalimbuwad sa Bukirang Barangay. Ang report ni Femari Dumabo. Niadtong weekend lang, duha ka mga truck ug usa ka pick-up ang nagkarambula. Gingong wa mosubay sa saktong distansya ang mga truck. Nahitabo ang aksidente dihang kalit lang mihunong ang pick-up kay may kalit lang milabay. Tungod diini sunod-sunod nga nibangga ang duha ka mga truck nga nagsunod. Hapit usab maligsan ang driver ning motorsiklo sa truck sa pagtuo nga usa kanila ang mo-giveaway. Gahapon sa hapon nalimbuad sa Campo 5 ang truck nga may karga nga padung unta sa Talisay City proper. Gingong wa na mo pa ang brake sa truck. Pag wagtang sa iyang brake, iya na lang ning gipid-pid nga to skillet bungtod kay nahadlok siyang muliko nga to suwa kay pangpang man. Oh, so didto siya na midpid sa kilid, apan pagpidpid niya nga to sa kilid, posibleng nakaagi ni og bundo. Pag agi sa bundo, mao to nga natuwad. Kasagaran is kining gitawag na to og human error, no? Kay
tungod sa nagkaanam na kadaghan gid kayo nga atong mga sakyanan, abli na po na nga atong klase. So muna hinungdan nga mahitabo gyud no ang maong disgrasya. Nagpasad ang karga sa daan nga nagabian ang clearing operation. Hinunluwas ra ang mga sakay sa truck. Apan ni ay tambag dito mulak sa mga tag-iya og operators sa mga truck. Sa ato ang mga operators, ini maong mga dump trucks no, o kining mga trucks, delivery trucks, etc. Ato siguro silang pahinumduman nga gawas nga i-check ang ilang sakyanan, mas maayo siguro nga dunay himuon nga kining seminar or panag-istorya tali sa mga drivers pagpahinumdum nila paglikay sa disgrasya. Samtang naisyuhan og citation ticket ang driver sa truck nga nagkaraga sa ginalon nga used oil human miawas ug nagpasa sa Cebu South Coastal Road. Daling gibutangan sa mga sakop sa City Toda ug mga ginabas ang daan nga nabasa sa used oil aron way maslide ug madisgrasya nga mga motorista. Oba ni Godfrey Rilien, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kung sagad sa mga bata nga nag-edad og 3 anyos pa ubos, magkat-un pa lang sa pagbasa sa alpabeto, kining usa ka batang bisdak makapawaw ang abilidad nga iyang gipakita sama sa pag-ila og pagtimaan sa mga imahen ug mga ngalan sa mga santos. Ilailahon ta siya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Mama Mary. Inay nga mga letra sa alpabeto o baka nursery rhyme ang kat-uno nining 3 anyos nga batang bisdak mas gusto siyang makaila sa mga ngan sa mga santos. Pedro Calungsod, very Pedro good. Calungsod, yes, you are correct, Gab. Siya si Gab Caloscos, 3 anyos, taga Barangay San Jose, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang iyang mga ginikanan sila si Cheche ug Paulo Caloscos, aminado nga talagsaon ang katakos sa ilang anak. Asoy sayang inahan nga matagsulod nila sa simbahan, moduol kini sa mga imahen sa santos ug ipaila-ila sa iyang anak. Human niini, dili na makalimtan ni Baby Gab ang pangan sa mga santos. Nag-start siya katong sa since nag-pandemic man tano karon na pa man gihapon katong 2020 nga nag-lockdown na jud ta then seldom wala naman ta makasud sa simbahan no. So dito nag-start katong virtual mass na so magtan-aw mi sa Basilica nga channel. Gawa sa pagsag-o sa mga ngan sa imahen sa mga santos na memorize usab ni Baby Gab ang atong national anthem. Usa lang si Baby Gab sa nagpamatod nga ang bata dali rang tudluan kung adunay saktong giya o suporta sa mga ginikanan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Giabella. Balitang Bisdak. Mga spaghetti wires ug nagbitay mga kable sa lain-laing utilities gipang hinaut sa Mandaue City. Nga mahimuan og aksyon ug mahipos man lang. Ganina nagtagbo ang syudad alang nining maong katuyuan. Adunay live report si Nico Serino. Nick? Yes lan kining issue kabahin sa nagtipon og usay nagyungyong nga mga kable sa lain-lain nga mga utility companies ang nahisgutan sa meeting nga gipatawag sa mayor kaganiha. Gimiting ni Mayor Jonas Cortez ang representante sa lain-laing kompanya ug mga ahensya kaganiha gikan sa mga telecom companies, cable ug ubang service providers. Gihisgutan ang estado sa ilang mga poste, kable ug mga kagamitan. Aron mas makita sa kadagkuan sa maong mga kompanya, gisuroy sila sa mayor sa City Command Center. Gipakita ang kuha sa CCTV footage sa mga strategic intersections sa Mandaue. Sa uban nga mga dapit, mabantayan nga nakababagyod sa camera ang mga kable sa utilities. Gihangyo sa syudad nga aksyonan kini sa mga kumpaniyang nalambigit. Short-term nga plano ang pagbugkos sa mga linya ug pagputol sa mga wala na magamit. Labi na gabi ang reflection sa suga sa traffic light mo banda so makakross gid siya og mawagid ang clear vision sa atong cameras. Unya sagad nga mga disgrasya pangitabo anhi ra bagidayon mudagan ang atong kapulisan, ang atong team. Apan aminado ang mga opisyales kung aesthetic value ang hisgutan, mas maayong mahipos gyud kini ug mabutang sa underground.
kini pa ang sabutan sa musunod nga mga tigom nga himuon. Atong usbon ang dagway no nga di na long kanang mawa na ng mga spaghetti wires, dangling wires nga nakapangilad gyud sa tanawon sa Mandawi no. Nindot atong madan natay mga kuan apan naidaghang mga wires nga nagbitay sa mga telcos. Matud sa representante sa kompanya, ilang ipahibaw sa ilang mga labaw ang hangyo sa syudad apan miangkon nga daghan-daghan gyud ang trabahoon. Amo ba bring up sa among mga bus kung unsay maayo himuon kung kinahanglan ba i-cut over or unsa ba at least mag-meeting ba ang among kwan primary o secondary team. Yaslan samtang subay nining koordinasyon sa syudad ug sa mga kompanya nga involved na umol ang TIC o Technical Infrastructure Committee alang sa hugot nga koordinasyon ug komunikasyon sa magsigkakampo kabahin ning maong issue. Lan? Daghang salamat Nico Serino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Barangay official sa Punta Inganyo, siyudad sa Lapu-Lapu, nanawagan sa Realty Estate Developer sa duha ka pamilya nga miangkong na nagiya sa luna nga magpabiling kalmado ug likayan ang pagtisok ug kasamok samtang nagpaabot pa sa desisyon sa korte. Anong report? Sa video nga gipakita sa Banayng Harabeho, ang pamilyang miangkong na nag-iya sa 4.8 hectares nga luna, habig sa may guardhouse sa usa ka resort sa barangay Punta Inganyo, ilang gipakita nga pasado alas 5 pa lang sa kadlaw ni adtong Lunes. May mga security guard na sa developer nga nangabot aron mo take over. Ang Banayng Harabeho, may mga gwardya usab nga gipabantay sa dapit. Matod sa usa sa mga pag-umangko ni Nestor Harabeho, may mga dokumento man silang magmatuod nga ila ang luna sa dapit. Gipangitaan og dokumento sa head guard sa Harabeho ang head guard sa developer apan wa kini nakapakita og dokumento ug tungod niini wa sila madayon sa pag-take over sa dapit. Ang mga gwardya sa developer milipot na lang sa laing agianan paingon sa barikada nga gimuntar sa Banayng Daitol. Og pagka alas 8 sa buntag niadtong Lunes, gikatahong nagsugod na ang buto-buto sa armas sa utlanan sa luna nga giugmad sa usa ka developer ug sa luna nga iya sa Banayng Daitol. Matod ni Konsehal Mark Estardo nga dili na makapatunga ang barangay sa kasungian. Kay una ang kaso dili na siya barangay level, na siya ipinding nga kaso sa korte. So ang desisyon ni KPSC is kato na lay paabuton. So magsinabtanay lang sa taning mga apektado nga mga partido. Nakapahigayon na ang dakbayan og coordination meeting niadtong Marso 10 uban ang taga DILG, City Legal Office, City Engineers Office, City Planning, mga opisyal sa Barangay Punta Inganyo, ang nalambiget nga developer ug ang Banayng Daitol ug Harabeho. Apan pipila ka adlaw human sa coordination meeting, may reklamo na usab sa pagpangharas sa giingong mga armadong tao. Hangtod niadtong Lunes, nahitabo na usab ang buto-buto sa armas, diin may usa ka gwardya sa usa ka developer ang samdan, samtang usa-usab ka sakop sa Banayng Daitol ang natapsingan usab sa bala. Ang sa mga hairs, asa na lang daimi, asa may makapangayo og tabang. Kay sige naman sila ingon nga mao kuno na. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa general manager sa developer, lakip na sa ilang legal counsel apan hangtod sa pagkutlo ning balita, wa pa sila muluwat og opisyal nga pamahayag kabahin sa hitabo. Gitataw sa hepe sa Police Station 2, Police Major JP Dagami nga dili samad pinusilan ang nihaguman sa usa sa mga gwardya sa developer kinsa gidala sa tambalanan ni adtong Lunes human sa nahitabong pagpamusil sa dapit. Most likely na kuan to nahiwa to siya og sharp object, either bato or kahoy sa paggapang-gapang paghapa-hapa nila atong kayma.
Nakapakita man og mga dokumento sa ilang mga armas ang 13 ka mga gwardya sa land developer nga duty niadtong higayuna apan tulo sa ilang mga armas ang gipaubos karon sa ballistic exam human masayri nga nakapabuto sila. As of now, ma'am, ongoing pa atong ma'am investigation kay ato yung full scale ang investigation nato to determine nga para gyud makuha nato ba ang unsa gina tinod anay nga nahitabo atong dawa. Walay mga armas nga nakuha ang mga pulis sa Banayng Daitol. Hangtod karon may mga personnel pa sa Police Station 2 nga gideploy sa dapit aron pagsiguro nga dili na masubli ang hitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Congratulations sa mga palarang mananaog sa tagsa kagatos ka libo ka pesos matag usa alang sa Week 2 o Week 3 sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 4. Ang Week 2 winners mao sila si Beverly Hemar, Alicia Gorgod ug Jasmine Nicole Martin. Samtang ang Week 3 winners mao sila si Lauro Galapin, Alfredo Bulahan ug Princess Dayanara Flores. Mga kapuso, mukapin sa 8 ka milyon nga balor sa mga papremyo ang ipanghatag sa palarang daily, weekly o grand winners. Duna pa mo'y higayon nga makadaog sa mga musunod nga semana sa cash prizes ug house and lot sa grand draw. Maong padayon lang sa paghug sa inyong mga entries hangtod sa Setyembre 23, 2022. Amula pa hinumdom, magmatngon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text mga kapuso. Ang notification sa BPP4 winners ipaagi sa official call o text message gikan sa GMA. Maong bisitaha ug sunda ang GMA promos sa Facebook ug TikTok pages alang sa official announcements ug mga detalye. Kini atong latest weather update sulod sa 24 oras, September 7, 2022. Ang Intertropical Convergence Zone o kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang nakaapekto sa Palawan kasama na ang lalawigan sa Mindanao. Samtang ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility or Tropical Depression ganihang alas 4 sa buntag ang sentro naa na sa 1,525 kilometers silangan na extreme northern zone. Na ay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 70 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa habagatan sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Ang weather conditions sa Central ug Eastern Visayas kasama na ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug nay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama ang color-coded na heavy rainfall warnings ug sa latest update para sa bagyo. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Padayong istorya sa kinabuhi ni Lolong. Makita nilang Lolong, Kapitana Dolores ug sa mga banson si Celia nga gidagit ni Lucas. Danihon usab ni Lucas si Abet isip paon kang Lolong. Suwayan pagduol ni Lolong si Abet nga gigapo sa sud sa sakyanan. Kining mga mas nagka-aksyon pa ug ubang mga eksena sa Lolong karong gabi ina sa GMA Telebabad. Busa ayaw ninyo si Piata mga kapuso ang Lolong pagkahuman sa 24 oras. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga na sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon mga kapuso.